kailangan mong ma-force sa sarili mo. Kailangan ng i-channel ng Onyx dito. Kasi again, yung Bren, ever since nung pumasok sila nung day 1, sobrang confident eh. Parang, sige, kaya namin yan. Palag Yes. tayo dyan. Rob, napaganon ka? Napaganon ako dahil Oo. kahapon naaalala ko, isa sa mga winning conditions na nilagay ng ating mga panelists from Onyx PH, NXP is that i-force si Wise or rather i-force si Carl TC sa YSS. Oo. And binan dito yung dalawang dominant hero na assassin ni Carl TC, which is Lancelot and the Ling. Of course, few, no-brainer, kailangan mo talagang tanggalin yung hero na yan kung ayaw yung sumakit ang ulo nyo. Meanwhile naman for Bren, they don't wanna face another Barats dito. Ayaw na. Dilar. Nakita na nila yung capabilities. Mukhang side lane bans. Oo eh. Tapos ito, Ang pinaprayo dito ng Bren, ha? yes. To be honest, it's one of the pillars din talaga ng Onyx PH are the two side lane. Napaka-consistent, Iakno and Dilar. The only one that you have to work on, pag kasi natanggalan mo to, pag kumbaga, how Onyx PH crumbles if this two side lane won't perform. Oo. Parang, tinanggalan, yung ano kasi, yung sa Onyx, kumbaga sa Voltes 5, si Dlar at Iakno yung paa eh. Ah. Parang lagi eh, no? Laging, lagi, totoo naman eh. Hindi, gusto ko sanang tanungin sino si Big Bird. Sino si Big Bird? Oo. Pwede naman si Jay. Oo, yun Oo, siya, yeah, yung pwede gusto ko naman. isipin. Oo, pwede naman. Parang kasi pag pinilayan mo yung paa ni Voltes 5, Oo. nahihirapan na siyang gumere. Nahihirapan siya Oo. makipaglaban eh. Yes, well, it gives naman din for the whole team, regardless anong part ang mawala sa'yo sa rob ay sa formation nyo, it's still Lugi, no? kumbaga Oo. mapipilayan at mapipilayan talaga kayo. Now, here, Onyx PH, nakita nila dito kung ano yung nagiging target ng Bren. They don't want na maipitan ng mga side lane ng mga heroes dito. Meanwhile, Bren, kung ang nangyayari ngayon sa draft natin is napaprioritize yung mga pang side lane. Pa-side lane match. Nakakuha sila ng isa, Khalid, pero ang kapalit naman, it's the Tamos and the Esmeralda. I agree with you, Rob. Priority on the side lanes para sa dalawang teams. Nakita natin dito ang win rates ng dalawang players natin on Ribo. Si Ribo din eh, no? Kanina. Oo. Esmeralda na naman ata ulit. This is like the same trend for Bren Esports. But I like there you this. go. Back siya pick. Counter to the Esmeralda, Rob Luna. I like this. I like this for the side of Onyx PH. Pero is this the first time na nagharit ulit si Carl TC on MPL? Matagal natin hindi nakita. Oo, eh. Baka makita natin dyan sa mga lalabas mamaya. Kung first time ba ni Carl TZ to. I think not. I think nagamit niya na rin to one time. Or baka nga first time. I was thinking of first. The only ones na nakikita ko dito the whole MPL Season 6 was tricks from DSB, Na naghaharit. nagaharit and hate from Execration. Aside from that, wala na ako masyado maalala. So, yeah. This is a surprise pick right now for Bren Esports. Pero alam naman natin a Harit is a very buff-dependent na hero. Yes. At Oo, kapag pero yeah. ang maganda doon for the side of Bren, they know that the heroes of Onyx PH are not capable or not really not capable. Kumbaga hindi mo pipiliin na mang-invade. Yeah. And that's one good reason why you pick the Harit. At pwede kang ano. Yan. First time nga. Yeah. First time nga. Na ginamit I'm ngayon. paying attention sa Oo. MPL. Oh, na ginamit ngayon ni Carl TZ itong Harit. And I agree with you. Actually, Carl TZ, isa siya sa mga, ano talaga, isa siya sa mga players talaga na alam niya kung kailan ipaprioritize yung buff. Totoo yan. Alam niya kung kailan hindi muna magbabuff. So ngayon with the Harit, paano lalaruin ng Bren ngayon yung buff takes? For sure, pagpaplanuhan nila na maayos to kasi they revolve around Carl TZ. And now, ngayon lang natin makikita ulit ang Kufra Ni Lasty. Totoo. Pero ako, gusto ko makita rito ang ano ni Oh My Venus. Farsa niya. Ilabas I na. wanna see a Farsa. I want to see something mage dito for them na magdidil ng dami. I don't wanna see the healing meta for this game for Oh My Venus. It didn't work sa kanila kanina. They have to be the one to set the tempo. Sila ang maging offensive. That's one thing to go against Bren Esports right now. Oo nga. Parang kailangan na ni The Queen ng mga damage supports eh, no? Yes, Parang yes. I was thinking for tama ano na yung for mga healing galing eh. for Ayudore. Kaso Nabal- yan, Ayan na. yan na. Tama ang prediction mo Oo. dito, Rob.
This is one of the heroes na hinahangaan ko to Omay Venus whenever he uses the Farsa. Kahapon, nakita natin, may mga Yushong na nakakalaban siya pero hindi siya basta-bastang mapasok sa likod. It's almost the same thing na ginawa ni Toshi on the earlier game. Halos ganun din pumosisyon dito si Omay Venus. And I guess this lineup, both of the teams, nakita na naman natin dito, second time around, the Kadita with the Petrify for few. Ang ganda ng laban na to. Ang ganda ng draft ng bawat isa. Ng draft ng bawat isa, pero I think the Kadita is going to be wonderful para dito sa side ng Bren. Bakit? Ang daling mahuli ng Farsa. Ang daling mahuli ng Khalid. Easy talon eh. Easy breath of the ocean. Yes. As easy rap waves. Totoo. Hindi mo pa mapapatay yung Kadita agad. Bakit? Yung passive kasi ng Kadita dito, yung talagang magugulat ka eh. Pag nagagamit mo ng tama, yung heal from the passive, I forgot what it's called, medyo ang hirap sabihin. Pabili ko, alam mo eh, parang, Oo. mamaya malalaman natin. Oo, yung bumabalik yung buhay ng bumabalik yung Kadita. buhay, Yes. yun yung nakaka-outplay eh. Exactly. Pero, something to note for the Onyx PH draft dito, they don't really need to kill the Kadita. They want it haharip. There are a lot of, they have a lot on their arsenal dito. You can do the Lycan Pounce, diretso ka kagad, hindi ka matatakbuhan ng mga dash, the chrono dashes dito ni Carl TC. Nandito ang Natalia to silence the Harit. And from this moment, pag nawala dito yung Harit, medyo magka-crumble talaga dito ang buong draft ng Bren Esports. Yeah. Sobrang dependent kay Harit and Rob Luna, naalala ko na. It is the Thalassophobia. Oo. Hindi ko na rin siya alam. Oo, kasi ang hirap sabihin. Thalassophobia. Ang hirap kasi Oo, sabihin. para sa isang passive thalassophobia. Oo. Pero ito na. Sabi ni Jay dito, easy lang kayo kay Manjin. Alam mo naman ako, Natalia, actually, hindi natin na-consider. Itong Natalia Oo, pick ni Jay na mandi-disrupt ng jungle ng Bren Esports. Oo, at kung aalala natin, this is only of one, isa sa mga ban ng Bren kanina. Na Natalia, ayaw nila kalaban yan. There you go, Rough Waves. Joke lang, Ocean's Oddity pala. Yes. With the Breath of the Ocean combo. Good start. Mula dito kay Few. Totoo yan. Very good start. Pero what's good is that on October 27 hanggang November 13, Yun. pwede kayo mag-log in sa inyong game and participate in the Tricksters Village event and get Halloween candies for treasure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you get up to 7 each day from completing the task. Makukuha mo ang Terisla Special Skin na Hammer Giant guaranteed sa 10 spin and you don't wanna miss this out. At totoo nga dyan. Meanwhile, makakuha ng isang pitas ang Onyx habang yung buff ay nandito pa rin sa side ni Carl Tizzy. And wait, of course, Ganun kakunat yun. ganoon kakunat yun. Ang tagal mawala nun. Revitalize lang. Ang daming dash na nakita ko doon. From the chrono dash, may dash ni Jay. Pero dito, si Few yata yung may iwan. He might die for the Lycan Pounce. Chrono dash, double dash, triple dash. Oo. At ilang dash yun? Dasheries. Dasheries, dito si Carl Tizzy, ibig sabihin, alam ni Iyakno na pwede siyang maging ganun kaunat Totoo sa yan. laban. Given na hindi pa nga siya, I think he only has the top boots as of this moment. Paano kung meron ng Athena Shield yan? Diba? Oo. Paano kung may Oracle pa yan? Yung mga ganong klase ng item. And kung take note, Kuya Manjin, the damage na binabato ng Bren Esports is dominantly puro mage. Correct. Puro magical damage. So, talagang mag-ano ka lang, ma-magic defensive Yes. item, magic resistant Totoo. items ka lang. So, pwede i-build agad yon ng early game ng Onyx, and then they will take it. Totoo yan. And same thing with the Khalid eh. Usually kasi the Khalid just go for the Bloodlust Axe and sunod agad, Oracle na agad. Oo. Kumbaga yung mga itemization dito for the Onyx is gonna be easier. Kasi just yun lang, MDF lang ang talagang katapat. Look at Jay. Okay, confident si Jay dito. Carl Tizzy once again, dashing through the snow. With a one-horse open, Slay. yun, pinatapos ko lang sa'yo. Meanwhile, sabi ni The Queen dito, not in my house. Not. Sabi niya kay Pew, umalis ka dito, girl. Gumanon siya. Totoo yun. May sabunot na katapat. May Pero- sabunot pa nakatapat. Pero ang maganda kasi doon, yes, Jay is dying twice into this game, pero the vision is actually providing dito for Onyx. Yun yung pinakamahalaga. Pero mas Oo. mahalaga, nakuha pa nila yung yung Nakuha ni Carl Tizzy? No, nakuha yon ng Onyx. Practice lang. Ni Wise. Oo, si Wise pala. At mukhang napipilitan si Carl Tizzy dito, Rob Luna, na
gumera ng gumera. Totoo Parang yan. ayaw niya ng downtime. Exactly. I Yung think Harit niya, no? the Harit here, mahirap i-utilize yung Harit dito sa lineup nito ng Onyx PH. Yes, kahit sabihin na natin, kailangan nila na mag-snowball literal dito si Carl TC. Pero that's not gonna happen. We're already past the laning phase, or rather kung saan yung may energy shield at nagkaka-item dito. Ang hirap ngayong pasukin. Kasi in theory, yung Harit dito, what he actually wants to do, Zaman Force, go inside, kill Oh My Venus. Pero kasi nandito si Wise, ang daming mga bagay na pwedeng kumancel sa kanya, lalong-lalo na yung silence pa ng Natalia. Hindi ka basta-basta makakapagsaman force kasi may ultimate ng back siya. Yun nga, sinabi mo, nandyan din si Wise. Pwede pa siyang targetin dito ng ultimate ng Parsa. So, Onyx PH, confident sila ngayon sa laban. Pinagpapawisan na naman yung Bren eh. Oo. Usually, pag ganitong sitwasyon, nakikita natin yung Bren, rekta pasag na tong tore. Ngayon, hindi. Ang ganda ng ang ganda ng pagkakaipit sa draft dito ng Onyx PH. Tinanggalan nila dito ng mga assassin si Carl TC. This might actually get exploited. If Onyx PH win this game, there is something. Nang init. Oo. Ang Kumbaga, init. pag tinanggal mo yung dalawang assassin, medyo nag-iiba ang dynamic ng Brain At Esports. siya mukhang naglabas ang Bren dito ng isa sa mga alas nila. Itong Harit pick. Totoo. No? Parang matagal din nila nire-research siguro ito. Exactly. Kaso nga lang kasi, yung Harit kasi, aside from a buff-dependent na hero, ito yung hero na nagsusnowball whenever you get turrets using your Zaman Force. You Right. don't necessarily need the kills, but you need to control the map. You need to get the towers. Pero this is already 5 minutes already into the mid-game. Hanggang ngayon, wala pang nababasag dito ang Pren. Parehas na walang nababasag group, pero I think mas pumapabor yan sa Onyx PH. Eto na naman, rough waves, Lar. Pero sabi ni Lar, luluhudan lang kita. Grabe naman. Ribo, pumasok din ngayon. Lasty, gusto mag-set up. Nandito na ang Child Prodigy, pero makakapatay pa rin si Wise dito. Wise, siyang unang target dito ng Synchro Vision dito ni Carl TZ, as Carl TZ will get away with Thievery. Makakuha pa siya ngayon ng kill as Black TZ will also push the bottom lane. Galing ng pag-target no, ni Carl TZ. He actually went towards, sobrang daming hero doon. Talagang single target niya doon si Wise, even under the brushes. Oh! Oh, what was that? Oh my Venus actually getting one. At si Carl TZ ata ang delikado dito. Dusty, Walang Zaman Force. Lasty, bumibelo. Pero pag TZ nandito na din, gusto niyang ulihin. Si The Queen, tumatakbo. The Queen, lumipad Nabuhay na. pa. Nabuhay pa. wow, that was a very timing din na may Purify pa siya doon, and as well with the wings by wings. Pero looks like Brain Esports, medyo nakukuha nila yung vibe nila dito going into the mid game. Confident sila dito sa mid. Zaman Force na naman. Iyakto ang natira. At mukhang Iyakto. One-on-one sa apat. Hindi pwede yon. Kaya nga, hindi siya nagtagal doon. Mega kill para kay Carl TZ. Yes. Now, wow, Rob, Brain Esports still, I think they were the one to set the tempo dito, mga kaibigan. Rob, sobrang daming nangyayari sa laban natin. And I think, Bren, like sinabi mo, paulit-ulit at tinutuloy-tuloy lang yung laban. Carl TZ buhay pa din, unstoppable na. Paano mo mahuhuli ang malikot na batang ito? Oh my. Ang likot-likot. Oo, ang likot. Kumbaga yes, Carl TC dito, pero I think isa sa nagiging factor dito for the side of Bren was definitely Lusty and as well with Few. Yes, hindi nakakakuha ng kill dito si Few, pero yung the way the Breath of the Ocean works, yung mga petrified niya dito, talaga nahihirapan. Even look at Iyakno, tankies dito yung Basha. Oo. Pero kasi kumbaga nata-target sila. Ang ganda ng focus fire dito ng Bren Esport into one single hero dito ng Onyx. Lagi, no? Lagi. At saka, Rob Luna, itong problema sa Breath of the Ocean eh. Minsan pag clash ka, yung tipong clash ka, magugulat ka na lang aangat ka eh. Oo. Di ba, minsan yun eh, hindi mo agad parang split second na makakapag-prepare ka for the Breath of the Ocean. Oo, pero si Lasty patay siya dito. Okay. Medyo nakitaan siya, Carl TZ. Onyx, Kaya nilang patumbahin. Onyx, masyado malikot si Carl TZ dito. Wala pang Zaman Force na lalabas. Yun lang nilabas. Habang si Jay, immune sa target ng tower. Black TZ nandito din sa bandang likod. Hindi nila mahuli yung batang makulit. Yung batang maliit. Carl TZ, batang may laban. Buhay na buhay pa rin, Ro. Oo, buhay na buhay. Looks like it's really paying off for Bren
Esports dito for the Harith pick. Still, there might be a kill. Jay taking down. Makuha sila ng kill pero ito talaga ang main target. Si Carl Dizzy. Glor, tinitiis niya dito Synchrovision. Carl Dizzy, ops, teka, pulin mo ako. Never. Ewan ko na. Min, number 1, ito yung si Carl Dizzy, yung tropa mong gusto mong laging kampe sa patintero. Oo. Kasi never natataya. Never talaga. Kumbaga, sobrang bilis gumalaw. Pero talking about that, about this Harith right now, look at the items. Calamity Reaper to the Holy Crystal. Now is probably gonna go for, this might be a feather. It's gonna be a feather. Or, Blood Wings? yes. Or Feather of Heaven? Feather of Heaven. Feather of Heaven. Or rather, was Mamaya thinking of the malalaman natin. Genius One. Was thinking of the Genius One pero malabo yata. Malabo Okay. pero Inisip ko yung glowing kanina. But anyway, now, Onyx PH dito. Yes, nakikita natin, godlike dito si Carl TC, Kuya Manchim. Pero look at the gold. This is less than 500 or rather, hindi ganoon kalayo. hindi ganoon So, kalayo. ang problema lang ng Onyx dito is si Carl Dizzy talaga. Yes, and 6-0 to eh. if Carl TC, ma-pick off siya dito, baka medyo mahirapan yung Bren. Pero they are on the commanding lead. Oh pero baka si my. Wise pa nga ang mapitas. Kaya, sabi dito ni Carl Dizzy and Wise, Wolf Pumps dito. Masyado malalim si Rusty. As Carl Dizzy, dashing in, dashing out, dash in, dash out, dash in, dash out. Malakung po, kung po hustle ang galawan ngayon ni Carl Dizzy. Karate Kid pala. Oh my Venus, lumipat ng game. Pero sabi ng Bren, dito muna kami sa Torre, sa baba. Yes, yes. This might be, they might actually try dito na kunin yung Lord. Wow. Bren Esports showing who's the better team on this game. May kita mo talaga yung team play nila dito. Nakuha pa ba yun? Wise? That was. Nakakuha si Wise ng kill. Oo. Pero still, ang problema, yung Harith eh. Mhm. Oo, Hindi nila ma-lockdown eh. That's the problem. Yes, they have this silence coming from the Natalia. Kaso hindi nila, wala silang direct crowd control. Pwede nilang i-silence. Then pagka nakalabas dun sa smoke, what else? Oo. I can bounce probably, pero it's not enough eh. Nagiging tanky din kasi dito yung Harith eh. At saka kung papansinin mo, Rob, never umaalis si Carl Dizzy dito sa loob ng Saman Force. Mhm. Pag alam niyang overextension, hindi na siya dediretso. Laging ganon. Yes, unstoppable si Jay. Nakakuha dito yung Onyx ng mga kills. Pero alam kasi ng Bren, sige, buhayin niyo lang yung Harith. We good. Oo. Totoo yan. Ganun lang eh. Pero we still haven't seen dito the full team fight potential dito ng Onyx PH as they have their Oh My Venus to be able to defend for their side. So this, if anything goes down the wire, I guess depende pa rin eh. Depende kung sino ang unang makukuha. If Onyx PH could be able to somehow get Carl DC out of the team fight first, they could potentially win from there. But if mawala naman dito si Wise or rather even Oh My Venus, I think hindi na ganon ka-factor doon yung Natalia eh. Oo. Pero ang pinakamahalaga ngayon dito na hindi mawala for Onyx was Oh My Venus and Wise. Eto talaga, kailangan. Ano yung tawag sa tandem nila pag nagsistream? We Wise? Parang Be ganun. Wise para something Parang like that ganun eh. Oo. Pasensya na sa mga fans. Ha? Yes. Kasi pero nakikita natin ang stream, of course, ni Oh My Venus. Pero ito Lord, sinusubukan. This might be a fake Lord. Tinitignan nila kung magre-react sa kanila dito ang Onyx PHJ. Alam nila na pwede silang ma-scout out dito. And look at that. The Feather Airstrike has been used. Scout. Pero this might be a signal for Bren Esports na I think. walang Feather Airstrike si Oh My Venus. Bakante ng ilang segundo yung Feather Airstrike, even though mabilis ang cooldown yan. Alam ng Bren na wala, that's why kalahati kagad ang buhay dito ng Lord. Eto na, may Feather Airstrike na ulit. Iyakno, main target, Feather Airstrike sa loob ng Saman Force. Doc, Rebo with a slam dunk and a dive. Tatargetin dito. Ngayon si Wise at nako, napakagandang rough waves. Oh Doc my. or Rebo is in and cleaning house. Napaghiwa-hiwalay nila dito yung members ng Onyx PH just right under the bushes. Napilitan na maghiwalay doon si Wise and si Oh My Venus doon sa pag-dive in dito ng mga members ng Bren. Alam mo yung ginawa nila? Parang pinaangat lang nila doon yung Lord. Then nung papunta na sila doon sa may brushes, doon sa may gitna, they suddenly nag-summon for si Carl. Tapos from there, the rest is history. Kumbaga, napilitan mag-air wings by wings palayo doon sa kabilang pader.
Si Oh My Venus. Oh my. Tatapusin na ng Bren ang laban. Bawal nang mag 1-1. Carl Dizzy with 0 deaths. Wow. Putting this one in the bag. Another victory para sa Bren Esports. 1 game away para sa Grand Finals ng MPL Season 6. That's a very dominant game. I mean, the Harry, this was the first time na nakita natin dito for Carl Dizzy. Onyx PH knows that they have to ban. Alam nila, Carl Dizzy, andyan na yan eh, given na yan, he's a legendary player. Pero, having him on an awkward hero and still performing like a god tier, what else?